Pagpapatuloy lang po natin yung ating pong topic o theme for this month about calling. And important sa calling is recognizing the voice of the one who called us. No? Napaka-importante yung tinig ng tumatawag. Kasi iyon po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang illustrations ng John chapter 10 sa Good Shepherd. So, pero ang ating pong message for today ay mayroon pong pamagat na stranger's voice. Ayan. Alam niyo po, sa mga sheep, ang boses ng tupa is yun yung kanilang guide, yun yung kanilang hope, at yun yung kanilang strength, no? The voice of the shepherd. But to those who are not the sheep of the law of the shepherd, stranger yung voice na yon, no? Kumbaga sa atin, sa sanlibutan, ang tinig ng Panginoon stranger sa sanlibutan. At hindi ito dinidinig ng mga tao. Pero sa mga mananampalataya, ito ay pag-asa, ito ay lakas, ito ay direction. So today, we will talk about ano ba yung sinasabing stranger's voice. May binanggit po ang Panginoon dito sa unang bahagi. Sabi niya, kapag daw stranger yung nagsasalita, sabi diyan, they will never follow a stranger. No? In fact, isa-isay natin, sabi yan, they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize stranger's voice. Yun po yung binanggit ng Panginoon para sa kanyang mga tupa. Na ang ibig sabihin ay dapat kung tayo ay ilalagay doon sa analogy ng isang tupa, kapag iba yung tinig, hindi natin sila susundan. Kapag iba yung boses, tatakbuhan natin sila palayo dahil hindi natin nare-recognize ang tinig na to. The question is, paano ba natin mare-recognize ang tinig ng Panginoon? As a believer, as a Christian, paano ba natin nare-recognize sa buhay natin that the Lord is really calling us? And yung tinig niya ang naririnig natin, hindi stranger's voice. No? Kasi kung hindi natin naririnig ang tinig ng Panginoon, then His voice is stranger to us. That's why, kung ang voice ng Panginoon di natin nare-recognize, hindi tayo susunod at lalayo tayo sa Kanya. Pero, kaya makita natin, bakit sinabi ko stranger's voice, it depends on us. Which voice are we listening? But as a Christian, it must be the voice of the Lord Jesus Christ para hindi tayo nare-recognize natin siya, hindi tayo magra-run away, and eventually we will follow. Yun po. So, ang question today, this morning, paano ba natin mare-recognize that the Lord is really speaking to us? That the Lord's voice is heard by our spirit also. Nagpe-pray po ako bago ko gawin yung sermon, and sabi ko, Lord, I want to listen to you kasi may mga boses akong naririnig. Ang una nadidinig nating boses, yung boses natin, yung sarili natin. Sometimes we heard our voices, yung ating self, na malayo doon sa tinig ng Panginoon. Inilalayo tayo sa tinig ng Panginoon. At yun ang nagiging dahilan kung ba't nahihirapan tayong sumunod sa Kanya. So, very important this morning that we should recognize the voice of our Good Shepherd. At yun yung ating tutunghayan. Ano ba yung palatandaan na tayo nga ay sumusunod sa tinig ng ating Good Shepherd? Panginoon, ako po ay humihingi sa inyo ng patnubay na kung paano po ito tinanggap ng mga naunang apostol habang inyo pong itinuturo sa kanila ang analogy ng Good Shepherd and the sheep, the relationship between these two important characters mentioned dito po sa passage.
ganun din po ninyo kami dalhin sa same learning, same understanding. At kung ano po yung mind po ninyo, siya rin maintindihan po namin. Nang sa gayon, maintindihan namin kung ano ang tinig na dapat namin pinapakinggan at kami ay makikinig dito at susundin namin ito. At hindi kami lalayo, lalo kaming lalapit. Panginoon, sa tulong ng Espiritu Santo, ako po ay lumalapit. Samahan po ako ng inyong kalakasan. Itago sa likuran ng iyong biyaya at habag ng madinig lamang, Panginoon, ay ang inyo pong tinig, ang iyong mga salita na patuloy na nagdadala sa amin upang kami ay tawagin sa pagsunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Purihin po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So the Lord says in verse 14b, sabi niya, I am the good shepherd. I know my sheep know me. So makikita natin yung malinaw na relationship between the shepherd and the sheep because they have knowledge. Yung ginamit po na term na know doon ay ginosko. No, yung term na ginamit sa Greek, nang ibig sabihin po niyan ay mayroong intimate knowledge of each other. May mas malalim pang pagkakakilala, hindi lang yung tinatawag na typical na acquaintance knowledge, hindi lang ganon, kundi merong intimacy in that knowledge. No? Merong malalim na pagkakilala ang shepherd sa kanyang sheep at meron ding malalim na pagkakilala ang kanyang sheep sa kanyang shepherd. Ngayon, ang ibig sabihin nito, dito natin maiintindihan yung tawag ng Diyos, yung calling. Kasi di ba, maalala natin, minsan ito yung ulit-ulitin ko sinasabi kasi gusto kong bigyan ng emphasis. Marami pong sinabi ng Panginoon sa kanya mismong pangangaral, hindi lahat ng tumatawag sa kanya ng Panginoon maliligtas. Hindi lahat ng nangangaral ng mabuting balita, hindi lahat na nagpapalayas ng demonyo, hindi lahat nagpapagaling ay kilala ng Panginoon because God calls His own. Ang tinatawag niya, yung kanya lamang. Hindi siya tumatawag na hindi niya pag-aari. No, hindi niya tinatawag kung hindi niya yan kanyang tupa. That's why, nung lumapit yung tatlo at nagsabing, nangaral po kami, nagpalayas ng demonyo at nagpagaling, ang sagot ng Panginoon, sino kayo? Hindi ko kayo kakilala. Kasi nga, they are not Christ's sheep. Doing things na religious pero hindi naman pala kilala ng Panginoon. So, God or Jesus calls His own or His own He calls. Yung pag-aari niya, yung kanyang tupa, yun lang ang tinatawag ng Panginoon. No? Yun lang ang binibigyan niya ng command, ng instruction na kanilang gagawin. Kaya hindi guaranteed na kahit ikaw ay antagal sa church at nagmi-minister, dapat malinaw sa atin na tayo'y tinawag ng Panginoon to do that. At tayo'y Kanya. No? Meron tayong intimate na knowledge about Christ. Meron tayong intimate relationship with Him and of course, He with us. No? Kasi kung wala yon, kahit anong tagal na natin sa church na nagmi-minister, baka pagdating ng panahon, ang sasabihin lang sa inyo ng Panginoon, sino ka? I do not know you. He said, I know my sheep and my sheep knows me. Because siya lang yung tumatawag sa kanyang tupa. No? Sabi ng verse 3, He calls His own sheep by name and leads them out. No? So, makikita natin doon yung, imagine, kunyari, kung lalagyan lang natin ng logical thinking, kunyari may 100 sheep siya, ang hirap i-memorize ng name ng bawat sheep na to. Di ba? At tatawagin yan isa-isa, oy, halika na, lalakad na tayo, ganyan. Pero mayroong one significant voice ang shepherd na ang nakakakaalam lang ay ang sheep. At pag yun ay narinig nila, they just follow that voice. Di ba, sinabi ko na last time, ito ay ang sense, ang malakas na sense na ginagamit ng is hearing. Kasi malabo ang mata ng mga sheep. Kaya ganun sila. Ang sensitive, ang pinaka-sensitive sa kanila ay yung hearing. So when He calls His own sheep by name, He leads them out.
At sabi diyan, inilalabas niya sa kanyang ship pen. Ibig sabihin, kumbaga tayo, ito yung ship pen natin ng simbahan, tapos paglabas natin diyan, kasama tayo, tinatawag ng Diyos ang ating mga pangalan at dadalhin tayo diyan sa sanlibutan. Parang nakakatakot na ngayon mag-stand sa ating faith, di ba? Kita natin yung isang nangangaral ng nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga student sa Utah, bigla na lang siyang binaril habang siya ay nangangaral. Pero hindi siya natatakot doon because he is hearing the voice of his master, of his shepherd, na alam niya pag lumabas siya ng ship pen may danger. Di ba? But he still follows kasi malinaw sa kanya yung voice of his sheep. Kamusta tayo? Pag tayo ba nasa workplace, tinig pa rin ba ni Jesus Christ ang nadidinig natin? O tinig na ng ating boss na nag-uutos sa ating gumawa ng isang bagay na hindi naman labag sa ating kalooban at hindi takda sa kalooban ng Diyos? How are we going to stand on that? Kaya nga, He leads them out sa labas. No? Doon makikita yung pagsunod. Now, ang gusto ko lang, natin, sa prayer ng Panginoong Hesukristo, ito yung gusto ko na ating, sabi niya, in His prayer, all I have is yours. All you have is mine. And the glory has come to me through them. Dito po sa part ng prayer na to, ang pinagpe-pray niya initially, yung mga apostles. Yung mga sumusunod sa kanya at that time. Pero those apostles ay wala na. Bagaman meron siyang prayer dito sa atin sa last part ng prayer ng John chapter 17 na pinagpe-pray niya ang lahat ng mananampalataya. Pero now we are followers of Christ. Tayo po ay possession o pag-aari ng Panginoon. And that's why He said, no one can snatch them out of my hand. No? So, paano nabubuo ang ganoong klaseng relationship? Ulitin ko, ang ginamit na word sa salitang no is ginosko. Nagkaroon siya ng intimate understanding, intimate knowledge o relationship doon sa sheep at saka sa shepherd. So, hindi mag-ooperate ang pagsunod ng isang sheep sa kanyang shepherd kung wala silang kaugnayan. Kasi ang naglilink lang sa kanila yung tinig, yung boses. And sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 4, when He has brought out all His own, He goes ahead of them, His sheep follows Him because they know His voice. Paano ba nagsasalita ang Panginoon sa atin, sa buhay natin? Paano ba tayo tinatawag ng Panginoon? Number 1, siyempre, He called us into salvation. Through the gospel, God called us into salvation. Pangalawa, He called us into a holy life, holy living. Tinawag tayo para mamuhay na ng ayos sa kanyang kalooban. Pero paano natin maririnig yan? Are we hearing some voices? Sabi diyan, ang stranger's voice para sa tupang sumusunod kay Kristo, lumalayo siya, umiiwas siya. Dahil hindi niya nire-recognize yung tinig na yun. So, ibig sabihin, kapag ang life natin goes along with the standard of Christ, then we are hearing His voice. But if our life is different from that Christ that intended for us, kasi ang sabi nga ay, tayo ay tinawag ng Diyos para maging imahe ni Kristo, then we are not hearing Christ's voice. Lumalayo tayo sa Kanya at iba ang tinig na pinapakinggan natin. So, ang ano dito is, He brought out all His own. Kaya minsan tanong natin, bakit kaya hindi na lang ganito? Pagkatapos ng salvation, dalahin ka na ng Diyos sa langit. Masarap yun, di ba?
Total, secure ka naman na. After mo ma-receive yung salvation, yung forgiveness ng Panginoon, yung pagpapatawad, yung justification na binabanggit pa kung ano-ano, kunin ka na lang. Pero bakit andito pa rin tayo? Bakit may mga taong nangangaral pero pinapatay sila ng sanlibutan? Because to them, Christ's voice is a stranger. Ang tinig ng salita ng Diyos sa mga taong walang relasyon sa Diyos ay stranger. Kaya nilalayuan nila, hindi nila nare-recognize. But to the Christian, kahit mapapahamak na ang buhay niya, susunod pa rin siya sapagkat ang sinusundan niya ay ang kanyang shepherd. Mamaya makikita natin ano nangyari sa Panginoon. So, and sabi ni Jesus, ito yung sabi niya, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon. Ang sino mang mayroong kaugnayan sa Kanya, maglalabas-masok at makakatagpo ng pasture, ng mainam na pastulan. Bakit? Because the shepherd leads them. The same picture na sinabi ni David sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, and I shall not want. No? Sabi niya doon, He leads me beside quiet water. Bakit hindi sa falls? Bakit sa stream of quiet waters? Kasi sobrang sensitive ng ear nila. Kapag sila nakakarinig ng malakas na bagsak ng tubig, sila ay nararatel. Kaya kahit po tayo, ang buhay natin, basta sumusunod tayo sa Panginoon, hindi niya tayo dadalhin sa kinakatakutan natin. Dahil kasama natin siya. Kaya do not fear, for I am with you. Sabi ng Panginoon. And they will come in and go out and find pasture. Nang ibig sabihin, pagka doon sa ship pen, safe tayo doon eh. No? Walang pipigil sa'yo na pumasok o lumapit sa Kanya. Malayang-malaya tayong makalapit sa presence ng Panginoon. And we go outside, andyan pa rin siya kasi sinasamahan niya tayo. And matatagpuan natin yung sinasabi ng verse 10, life to the fullest. Kasunod po niyan eh. Yung life to the fullest. Now, ano yung principle na gusto nating dalahin dito sa unang bahagi na to? Jesus calls His own. He knew them well. Ibig sabihin, kaya by name ang pagtawag ng Panginoon kasi kilala niya kung sino ka, anong kahinaan mo, anong kalakasan mo, ano yung inireklamo natin, ano yung mga sakit natin, ano yung mga pain natin. Kilala tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Bible, even the numbers of our hairs are known to God. So whatever the struggles we are facing, alam niya ng Panginoon, hindi pare-pareho ang nararamdaman ng mga tupa. One significant matters dito, hindi kanya tatawagin kung hindi kanya kilala. But He calls His own, and He knew them well. Kilala tayo ng Panginoon. Kilalang kilala. Alam niya ang kahinaan natin, alam niya ang kalakasan natin, alam niya ang hindi natin kayang gawin, alam niya ang kaya natin gawin. Dahil kilala niya tayo. So sa pagtawag na to ng Panginoon, tinawag ka sa kanyang pangalan, sa iyong pangalan, dahil kilala ka niya, hindi ka niya bibigyan ng ministry na hindi para sa iyo. Ang ilalagay niya sa iyo yung pamatok na magaan, hindi mabigat. Pero bakit tayo nag-struggle sa ministry? Parang hirap na hirap tayo sa ministry. Baka boses natin ang dinidinig natin, hindi boses ng Panginoon. Baka ginagawa lang natin yun for our pleasure. Para tayo ay i-recognize ng mga tao. Then, hindi tinig ng Panginoon
ang dinidinig natin, kundi sarili nating boses. That's why, kung tayo ay nasa ministry, how much we know our shepherd. Gano'n natin kilala ang ating shepherd? Are we trusting Him sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Then, the next thing na makita natin sa verse 4, whom He calls, He leads. Ito yung gusto ko eh. Ang tinatawag ng Panginoon, pinangungunahan niya, hindi niya hahayaan, sige go. Sige go. Hindi, He leads them well. Sabi ng verse 4, when he has brought out all His own, He goes on ahead of them. His sheep follows because they know His voice. Ulitin natin. Nauuna ang Panginoon sa atin. Hindi tayo ang nauuna sa Kanya. Una, He first loved us. Hindi tayo ang unang umibig sa Diyos, sa Panginoon. Pangalawa, nauna na siya sa Kalbaryo para tayo ay tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang pagkapako doon sa krus. Nauna na siya sa kanan ng Diyos Ama, sapagkat dadalhin din tayo ng Panginoon doon sa kaluwalhatian kung saan siya naroon. Nauna na siya. All we have to do is be sensitive in His voice and look at Him where He was today. At ang maganda dyan, mga kapatid, mauna man siya, may iniwan naman siya na mananatili sa atin. At yun ang Espiritu Santo na ipinangako niya na kapag umalis ako, iiwanan ko ang Banal na Espiritu at mananatili sila sa inyo hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. He goes ahead of us. Why? Marami ang nagdi-deny sa kanyang ministry. Marami ang hindi naniniwala sa kanyang sinasabi na siya at ang Ama ay iisa. Marami ang hindi naniniwala kaya siya ipinako sa krus. Mararanasan din natin yan. Because the voice of Christ for the unsaved, sa mga hindi nakakakilala sa Kanya is stranger. Lalayo sila. Pero sa mga mananampalataya, the voice of Christ is comfort. The voice of Christ is strength. The voice of Christ is direction. Kamusta po? Kamusta? Is Christ leading us? Or tayo ang nangunguna sa sarili natin? Di ba? Sabi ng John chapter 17 verse 8 to 7, they know that everything you have given me comes from you. No? They know. Yung shepherd, alam nila na ang lahat ng bagay ay nanggagaling sa Ama. I give them the words you gave me. So, alam ng shepherd kung ano ang tinig. Ay alam ng sheep kung ano ang tinig ng kanyang shepherd. Alam niya kung ano ang kanyang salita. Kaya hindi na siya nadadala ng iba pang mga katuruan. Nakakalungkot lang, bakit ang tagal ng mananampalataya pero pag nakapakinig ng ibang gospel, ng katulad ng prosperity gospel, naniniwala pa doon sa gospel na yon. Ang sabi ng Panginoon, sumpain ang mga sinumang nangangaral ng ibang mabuting balita o ng ibang balita. There is only one gospel, and that is the gospel of the Lord Jesus Christ. Meron pang iba na tumatawag sa ibang pangalan. Bakit may mga taong nandadala pa nila? Because stranger pa marahil ang boses ni Kristo sa kanila. That's why they are not follow. Mag-ingat po tayo today na papasok ang churches natin ng iba't ibang doktrina na parang hindi siya turo ng Panginoon. Be careful. Listen to the words of Christ. Listen to the words of Christ.
They accepted them. Ano yung tinatanggap nila? Ang salita ng kanilang shepherd. Sabi diyan, I gave them the words you gave me, and they accepted them. Tinatanggap nila. They knew it, they knew with certainty, nakakatiyak sila na yung mga salitang yon at yung pinanggagalingan ng salitang yon ay galing sa Ama at naniniwala sila kay Kristo na siya ang isinugo ng Ama para sa sanlibutan. Yan ba ang naririnig nating boses? Yan ba ang pinanghahawakan natin? No? Na naniniwala tayo na ang kaligtasan ay galing sa Diyos, hindi galing sa iyo. Hindi galing sa ginagawa natin, hindi galing sa paglilingkod natin, hindi galing sa talino natin. Wala tayong kontribusyon sa kaligtasan. Yan ay galing sa Diyos. At yan ang ipinangangaral ng Panginoong Hesukristo. Tinatanggap ba natin? At naniniwala ba tayo na walang pag-aalinlangan na yon ay salita ng Diyos? Bakit may mga tao na nagdududa sa sila'y Kristiyano o ligtas na? Bakit may mga Kristiyano na tinatanong, ako ba minsan natanong ko na yan, ako ba talagang Kristiyano na mananampalataya? Because I am hearing my own voice. I'm not hearing the voice of Christ. Anyone, John chapter 1, verse 12, anyone who believe, who accept in Him, given the right to become the child of God. John 3:16, memorize natin yan. Ano sabi doon? He loved the world. Whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Bakit nag-iisip pa tayo ng ibang bagay na idadagdag sa kaligtasan? Because we are hearing our own voice. O dapat maging mapanalanginin ka para yung salvation mo kompleto. Dapat lagi ka nagbabasa ng Biblia. Kailangan po yan for our spiritual growth, for our spiritual knowledge of God. Pero bakit may nag-aaral ng salita ng Diyos nakikipag-debate lang? Because they are not hearing the voice of Christ. They are not following what the word of Christ is saying. A stranger, kahit sila'y nagsasalita at ginagamit ang Biblia, stranger ang tinig ng Panginoon. Therefore, walang transformation. Walang kapayapaan, puro kaguluhan. Walang kagalakan, kundi kalungkutan. Ibang tinig kasi ang naririnig. And they believe that you sent me. Yan yung prayer ng Panginoon. Now, sa Revelation 3:20, hindi po evangelism. Minsan medyo i-correct natin yung minsan ginagamit po ito sa evangelism. The context of this is Christ is coming to dine, ibig sabihin fellowship. Sabi niya, here I am. Stand at the door and knock. If anyone hears my voice, opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me. No? Here I am, stand at the door and knock. Now, alam niyo po ba, isang story sa Acts, chapter 12 ba yun? Nung si Peter ay dinakip, no? At ipinabilanggo kasi natuwa yung emperador, no? Dahil namatay si James, pinugutan ng ulo, at tuwan-tuwa ang mga ibang Hudyo. So natuwa din ang gobernador na baka lalong makuha ko ang loob nila, ay ang emperador, ang hari, yung mga Hudyo makuha ko ang loob nila pag meron pang isa na sumunod kay Santiago. Kaya dinakip si Tapos pinakulong. And the church prayed. At yun yung panalangin na hindi nila pinaniwalaan. Doon ko nakita yung panalangin, meron pala nananalangin hindi naniniwala. Kasi nung nakalaya na si Peter, kumakatok sa pinto at nagsalita. Sabi nung batang babae, si Tatay Pedro po yon. Sabi ng mga tao, nahihibang ka ba? Di ba? Hindi pinaniwalaan. Ang ibig sabihin,
Na-recognize agad yung tinig ni Peter kasi kilalang kilala siya nung bata. And when they open, masayang-masaya sila at sila ay nagkainan, nagkwentuhan. Pero sabi ni Peter, huwag kayong maingay, baka marinig ng mga gwardiya. The same picture. Nangangatok ang Panginoon sa puso natin para siya muling i-rekindle. Baka tayo nakakalimot na. Baka ibang tinig na ang naririnig natin. Kaya kakatok uli siya sa atin. Meron pong narinig ako illustration nito. Painting ng ganitong yung kumakatok daw si Jesus. Na-notice nung isang critic, bakit walang doorknob ito? Yung ganon. Yung pintuan. Sabi niya. Sabi nung nag-paint, yan ay intentional na hindi ko inilagay sapagkat ang tanging makapagbubukas lang ng pintong yan ay yung nasa loob. Andoon ang bukasan. Ang Panginoon kumakatok sa atin for a fellowship, for an intimate relationship. Unless you recognize His voice and open the door of your heart, hindi natin ma-experience ang fellowship with the Lord Jesus Christ. Di ba? Buksan natin ang ating mga pintuan para sa Kanya. At sabi niya, I will come in and eat with that person and they with me. Same fellowship sa upper room. Remember in the upper room. Sabi niya doon, do this in remembrance of me. And sa Revelation 3, 21 to 22, ito naman ay sa letter sa isang church. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. Tanda natin, Christ is already ahead of us in the right hand of the Father. Ito kayo ang kanyang promise. I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father on His throne. Tingnan natin yung gaano kaya kalaki yung trono. Di ba kadalasan ang upuan ng hari, isa lang, pang isang tao lang. But the throne speaks, parang lang siya, kundi siya ay glory. Kaluwalhatian, we will sit with Jesus in His glory, together with the glory of the Father. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Kasi ito pong church na to ay lukewarm church. Hindi malaman ni Christ o ng Panginoon kung siya ay totoong naglilingkod o naglilingkod lang para sa sarili. Lukewarm church na kung gusto lang sumimba, sisimba. Kung gusto lang magbasa ng Bible, magbabasa. Kung gusto lang manalangin, magnanalangin. Pag hindi niya feel manalangin, di siya magpipray. Pag hindi niya feel magbasa ng Bible, di siya magbabasa ng Bible. Pag hindi niya feel mag-church, hindi pupunta sa church. Sabi ni Christ, I will spit you out of my mouth. Pero to the one who is victorious, despite of the struggle, because I was already there ahead of you. I walked through the valley of the shadow of death, hindi lang shadow of death. I walked to Golgotha. But now I am with the right hand of God, my Father. That's why may mga tao talaga willing to sacrifice their lives to the voice of the Lord Jesus Christ, to follow the voice of the Lord Jesus Christ. Hindi na po bago yan sa New Testament, marami pong namatay. Siya pinugutan ng ulo, pinako ng patiwarik. Ano pa? At yung mga mananampalatayang nauna sa atin, pinakakain sa mga leon. Ang mga anak nila, sinisilaban, nilalagyan ng alikitran at sinisilaban para magsilbing ilaw sa mga magulang nila na nilalapan ng mga leon. Sa panahon niya ng Dark Ages ng church. But they are shouting, Hallelujah! Why? Because they are hearing the voice of their Master, I will be with you. And ino-open ko na ang pintuan ng langit. At katulad ni Stephen, habang siya binabato, nakita niya nabubuksan ang pintuan ng langit at bumababa ang isang mahabang hagdan
aakyat na siya doon. He hears the voice of his shepherd. Ano nakikita natin? Ano naririnig natin? Anong prinsipyo nito? Jesus leads his own to walk on his path. Pangungunahin tayo ng Panginoon sa direksyong nilalakaran niya. Kaya pag medyo lumihis ka, kakawitin ka nung sa leeg. Masakit yun. Di ba? Ganun ang shepherd. Meron siyang staff, meron siyang pangkawit. Para pag nalalayo, lumiliis, kinakawit. Kamusta po tayo mga kapatid? Saan tayo lumalakad ngayon? Are we walking to the call? Nasa salvation na tayo, ha? Given na we are already responded to the call to salvation. But the second call is call into righteousness, call into holiness. Kamusta ang nilalakaran natin? Then, those whom He lead, they follow. Ang kanyang pinangungunahan, sumusunod sa kanya. He said to them, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Madali, mahirap. Sobrang hirap. Bakit? Are you desiring to follow the Lord Jesus Christ? Amen ba? Are we desiring to follow the Lord Jesus Christ, to come after Him? Tingnan nyo, sabi niya, come after me, one step at a time. He is walking at the Golgotha with cross on his shoulder. Now, if we desire to follow Him, we will take up our cross. Hindi cross ni Christ, our cross. And sometimes this cross is the voice, stranger's voice, na tumatawag sa atin, na huwag ka nang sumunod sa Kanya, mahirap dyan. Tingnan mo kung kailan ka naging Kristiyano sa kadami mong problema. Kung kailan ka nagdidesire na lumapit sa Kanya, sa kasunod-sunod yung mga nangyayari sa hindi maganda, huwag ka nang sumunod sa Kanya. That is stranger's voice. Dapat lumalayo tayo sa tinig na yon. Sapagkat hindi yun ang tinig ng Panginoon. Ang lagi maririnig sa nun, follow me. Come and follow me. Deny himself. Bakit himself? Bakit i-deny? Mas malakas ang tinig ng sarili natin kaysa sa tinig minsan ng Panginoon. Mas malakas ang boses ng ating reklamo, mas malakas ang boses ng ating mga hinaing kaysa sa boses ng Panginoon. If we begin to deny that voice, then we will hear the Lord Jesus Christ. And we are willing to take up the cross and follow Him daily. Ayan. Jesus spoke to them again, saying, sa John chapter 8, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Yun yung assurance, mga kapatid, that if we deny ourselves, ang totoong life ang ibibigay niya sa atin. Ang totoong meaning ng buhay ang ibibigay niya sa atin. Ang totoong understanding of the struggles ang ibibigay niya sa atin. Ang totoong direction ang susundan natin. At ang sabi diyan, siya ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin, hindi nalalakad kailanman sa kadiliman. Ang sarap, no? Pero lahat po na nasa likod natin madilim. Tama ba? Kasi wala ilaw, nasa harapan eh. Nung nagpunta kami sa cave, saan ba tayo nagpuntang cave noon? Yung mga talagang binigyan ng isa-isa sa unang ilaw, tapos meron pa nasa unahan na may dalang malaking ilaw. Kasi pag lumingon ka sa likod, wala ka na makikita.
Kahit yung sumusunod sa'yo, di mo na makikita. So as long as we walk with God, with Jesus, hindi darkness ang nilalakaran natin. Alam mo, kahit struggle, kahit problema ng buhay, ang haharapin natin, may ilaw doon. At magkakaroon tayo ng unawa. And that's why sabi ng manunulat ng Psalms 119, verse 111 ba, o verse 11, Your word is the lamp unto my feet and the light unto my path. There is the word of God given to us to give us light one step up at a time kapag madilim ang nilalakaran, kapag tayo maraming problema. Pero siya rin ay liwanag na nakakakita ng mas longer distance. Binibigyan tayo ng projection ng Panginoon of His future because I already there. I was already there. Ando na ako. Huwag kayong mag-alala. Pero habang babalik ako para samahan kayo nakarating doon. Yun ang ginawa ng Panginoon. Now, for this, sabi niya, eto pa, for this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow His steps. So, real o real ang suffering? Real. Totoo. Na kapag po tayo ay sumusunod sa Panginoon and we are hearing His voice, the voice of Christ is strangers to the world. They will not follow. They will not love you, sabi ng Panginoon. They will hate you because they are not recognizing my voice. But if you are recognizing my voice, you will follow my direction, the path that I have taken. At ito po ang sabi niya sa verse 10 ng chapter 10. Ng chapter 10 ng John. Ito po yung stranger's voice. The thief comes only to steal and to kill and to destroy. So kapag ang tinig, ang stranger voice ang pinapakinggan natin, may ninanakaw siya sa atin. Nanakawan niya tayo ng kapayapaan. Nanakawan niya tayo ng kagalakan. At He killed our fellowship with the Lord. Sisirain niya, papatayin niya ang ating fellowship, hindi ang relationship. He cannot kill or erase the relationship that God has given to us. Sabi na pa, remember, no one can snatch you out of my hand. Pero yung feeling, yung excitement, yung enthusiasm, nawawala. Kapag tayo po ay iba yung pinapakinggan natin tinig. And to destroy. Tingnan yung sequence, ninakawan ka na, pinatay, winasak pa yung meron ka. Walang patawad. But the shepherd's voice says, I have come that they might have life and have it to the full. So the true meaning of God's call through Jesus Christ is life. Ang pagtawag sa atin ng Panginoon ay buhay. Hindi kamatayan. Liwanag, hindi kadiliman. Kapahingahan, hindi kahirapan. Bakit tayo nakakaranas ng mga yon? Kasi sabi ng Panginoon, sumusunod ka kasi sa akin. The world hates me. They deny me. Closest friend ko pa nga, they deny me 3 times. Yung kasama ko at pinagkatiwalaan ko, he betrayed me with a friendly kiss. You might experience the same experience I have, but I am in the right hand of God the Father, victoriously. Where I am now, sabi ni Lord Jesus, you will be sooner. You will be with me sooner. Kaya, pakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Dahil ang kanyang tinig
ay nagbibigay sa atin ng buhay. At hindi lang basta buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. So, wag nating i-define ang abundant life sa definition ng world o ng mundo. Dahil ang definition ng mundo ng abundant life is nananagana ka sa lahat ng bagay. Material things. All those material things are temporary. Pag nawala na yan, mawawala na din yung fullness of life mo. But Christ says, I have given them life. And that life is already full. Amen? Yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay already, it is a full life. Ganap. Walang kapintasan. Kaya lang, kanino ba tayo nakikinig? Sino ba pinapakinggan natin? So ano po yung pwede natin? Whom He calls, they follow. Whom that follows, He gave them life. Kamusta po? Ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. Just as the Father knows me and know the Father, I lay down my life for the sheep. The life that Christ has laid down is abundant life. Amen? The life that He has laid down for us, yun po yung fullness of life. Ang meaning na andoon na. Ang significance andoon na. Ang lahat ng pangailangan andoon na. Ang kagalakan andoon na. Ang kapayapaan andoon na. Pero kailangan po natin maunang ma-recognize itong sinabi niya. I am the good shepherd. Meaning, kahit ano po ang nararanasan natin, yan po ay good in the sight of our shepherd. Amen? There is, sabi nga, minsan may narinig ako na sumakit yung kamay ko. Ano daw ang mas magandang, bad news o good news? Kapag kayo ay babalitaan. Anong gusto niyo mauna? Bad news o good news? Good news. Tapos, pagdating ng bad news, minsan iba, bad news na lang muna para may pampalubag loob sa good news. Sa tingin niyo po ba, may bad news sa Diyos? God is good. And everything in Him is goodness. Amen? Yung bad news, sa atin lang yun bad. Sa Diyos hindi. Good yan. Because He is a good God. Amen? Yung mga kapatid, let us hear the voice of the Lord Jesus Christ. Noong ako po yung nagpe-prepare, sabi ko, Lord, I want to hear your voice. Tapos biglang pumasok sa akin yung mga boses ko na mag-ano ka na lang kaya, mag-quit ka na lang kaya, mga ganyan. Kasi ang hirap magpastor, ganyan-ganyan. Tingnan mo, may mga anak ka na kolehiyo, ganito, ganyan, tapos ganito, ano ka na lang. Pero sabi ng Panginoon, kailan ba kita pinabayaan? He remind me of Matthew chapter 6. Look at the birds in the sky. Hindi naman sila naggagawa ng burns, pugad lang meron sila, pero hindi sila namamatay sa gutom, hindi pinababayaan ng amang lumikha sa kanya, ikaw pa kaya? And this verse is the verse na binigay sa akin ng Panginoon when I responded to the call of God.
to pastor. And it's always reminding me of this. Look at the lilies in the field. Kahit nga si Solomon na sobrang yaman, yung mga damit niya hindi na ikukumpara sa mga ano tawag doon? Anong bulaklak yon? Yung orchids na nasa wilds. Tingnan niyo ang grass. Sabi niya, ang ganda-ganda ngayon, bukas matutuyo yan. Pero sila ba'y pinabayaan ng Diyos? Ikaw pa kaya ang pababayaan ko kapag sumunod ka sa akin? No. Sabi ni Jesus ng Panginoon, I am with you, I am ahead of you, I am behind you. Yan ang ating Panginoon. He is in our past. He is with us today. And He is in our future. Mga kapatid, sabi niya, I lay down my life for the sheep. And that life is our abundant life. Our salvation, our eternal life, our joy, our peace, and our direction. Kung meron tayong struggle today, Jesus said to this, I am your shepherd. I am calling you to follow. I am ahead of you. I am leading you. I give you life. Kung ano po yung nararanasan natin ngayon, mga kapatid, hindi po iyan yung pwede nating sabihin at dahilan na tayo ay hindi nasusunod sa Panginoon. Kasi kahit piling natin na ayaw na nating sumunod, babalikan tayo ng Panginoon. Ahawakan tayo sa kanyang ating mga kamay. Itataas niya tayo. Maglalakad siya, nakasama tayo. At kung tayo napapagod, bubuhatin niya tayo. Kung tayo nasasaktan, bibigyan niya tayo ng kagaanan ng loob. Kung tayo ay nahihirapan, pagpapahingahin niya tayo. Mga kapatid, today, pag tinignan natin ang mundo, parang ang hirap, parang nakaka-prostrate. Pero this world is not our place. This is just a temporary place for us. Mga anak, sabi ng Panginoon, pakinggan niyo ang aking tinig. Ibinigay ko sa inyo ang aking anak, ang inyong Panginoon, si Jesucristo. He laid down His life for each of you, for you to have life and have it to the full. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang aking mga tupa. Kilala ko kayo. I know what you have been through right now. I know the struggles. I know the pain. I know the joy that is in your heart. I know yung trouble that you are facing right. I knew you well. And allow me, my son, to introduce to you, myself to you. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kayo po yung aming mabuting pastol na wala po kayong hinahangad sa amin kundi pawang kabutihan po namin. Kapag nahihirapan po kaming sumunod sa inyo, sabi po ninyo, lumapit sa inyo at bibigyan nyo ng kapahingahan. Aalisin niyo po yung burden sa amin at ilalagay po niyo yung pamatok na kayo rin po ang pumapasan para mas maging magaan pa sa amin. Lord, kung kami may mga karamdaman, kayo yung Diyos na nagsasabing, I am the God that heals you.
Kung kami po ay may pangangailangan, ang sabi po ninyo, hindi nyo pinababayaan ang mga nagtitiwala sa inyo. Kung kami ay nakakagawa ng kamalian, nagkakasala, at lumalapit po sa inyo, kahit marumi ang tingin namin sa aming sarili, hindi nyo itinataboy ang lumalapit sa inyo, Panginoon. Sa halip, niyayakap nyo po kami, ibinabalik ang singsing ng karangalan, binibihisan ng bagong pagkabihis, at nakikigalak po kayo sa aming pagbabalik loob. Lord, bless your people, bless your sheep, at bigyan niyo po kami ng kakayahang maging sensitive sa tinig po ninyo. Ang pagkatawag niyo po sa amin, Panginoon, ng kaligtasan ay aming pinagpapasalamat. At ang pagkatawag niyo sa amin na maging kawangis po ninyo, Panginoon, ay aming pagpapasalamat sapagkat kayo ang aming susundan. Wala nang ibang tinig na nais naming marinig, kundi ang iyong tinig lamang. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.